Ang gulo naman ng buko. So, one of the highlights of our stay here as a new immigrant is now we're going to transfer to a new home. So, it's a one-bedroom apartment. One bedroom lang muna kasi ang 2-bedroom, 1-bath, ang pinakamura ay nasa 2,600, 2,500, ganun. So, wala pang mga utilities yun. So, yun lang naman. Anyways, so we're going here sa nirekomenda ng mga kaibigan ni Randy na lugar kung saan daw kami pwedeng makakita o makabili ng mga gamit sa bahay na mura lang. Kasi hindi ko ba alam itong asawa ko. Ang gusto niya yung mga 5 gigs, 6 gigs. Siyempre, kung saan ka makakatipid. So, yun. Para naman yung aming savings ay hindi masyadong mabawasan. Dahil sabi nga nila, may mga responsibilidad tayo na naiwan sa Pilipinas. Hindi sabi nila, sabi ko. Okay, so we're here. Gusto no, mataas na rin. Kaya ko ba, tataas ang mga silya rito, oh. Hindi pwede sa aming mga balingkinita ng height. Ito yung sabi ko yung mataas na rin. Yeah. Ito maganda, oh. Oh yeah, may storage. Pwede natin idurun doon sa dulo. Pwede sabi. Ito na nakakaas. Magkano siya? So, ang ating budget, baby, ang pinag-pick mo, ha? Hindi ako si Small lang. 700. Choice phone in New York State. Value pack for only $5.99. So, this is going to be our living room space. And then this is our dining area. So, 1 bedroom. Hindi ko alam kung kasi yung mga pinagbibili namin bed dito. Tapos ito yung parang walk-in closet nila. So, yan, mga ganyan. Ito na siya. Ewan ko kung ano kumakalampag dito. Han! This apartment came with ref. May ref na siya. And then, meron na rin lutuan, gano'n. Tapos, ang wala lang is yung microwave oven. Yun lang ang wala. Yung mga gamit nila dito, medyo may kalumaan pero malinis. Na-maintain naman nila. So, ang babayaran lang talaga namin is yung kuryente, tapos yung telepono, may telepono or cable, gano'n. At saka yung sa internet. Pero yung sa water, wala kaming bayad sa water. Kailangan daw, pag naglilipat, meron kang bigas, tubig, asukal, asin. Tinatanong ko nga yung friend ko kung, hindi ko alam, meron pa kasama tong toyo. Hindi ako sure eh. So, maliit lang siya. Mas maliit dun sa dati namin tinitirhan. Pero, ang mahalaga kasi, pwede namin gawin ng, kung gusto namin ayusin yung bahay, pwede namin ayusin. Okay, this is our second day ng paglilipat. Teka, wait lang, patipid ako baka. May nalabas na kaming mga gamit. Sinaso? Ha? Eto, kukuha. Ganito na lang ako. So, naka-shorts ako kahit malamig. So, kain muna kami. Sorry ha, mukha akong wasted. Kasi isang tao dito galing ng work. So, alas 12 pa siya. Pwedeng magising. Wait lang. Okay. Eto. Parang may aso dito dati. May aso. Oo, yung mga coyote. Yung Cholo. Ay, di ba may aso naman to? Ay, baka may sinakay silang may aso. Okay, meron kaming sasakyan. Yung van na nakita mo, na nakikita nyo ngayon. As you can see, hindi naman siya, ayan medyo madumi. Hindi naman madumi. Siyempre sa kalumaan, alam mo yun, may mga mancha-mancha na yung mga tsurba. But, teka, seatbelt, honey. But, kasi, ano lang naman namin, pang isang car lang, binili na lang namin ng cash. So, inipunan namin siya ng ilang linggo. Tinulungan din namin. Si Cholo nag-ipon. Tapos yung iba, yung kalahati o yung 1/4 ba sa amin na ni Randy, pinaghatian na namin. So, ito yung van, para naman at least dalawa yung sasakyan namin. Kasi katulad yan, maglilipat na kami. Hindi kami makahanap ng apartment, diba? Kasi nga, hindi kami na-approve. All of a sudden, parang sabi ko, kailangan na yata natin isang sasakyan. Itong si Sam, naghahanap talaga siya ng sasakyan, si Pocholo ko. Bigla kami nakahanap itong van. So, it was recommended by his friend. Pagkabili namin itong sasakyan na to, na-approve kami sa apartment. Bali, 2 kaagad yung approval namin. But we chose the second one, which is this one. It's a 1-bedroom apartment. Pero yung isa kasi, almost 3,000.
2-bedroom siya, 1 bath. Tapos, kaya umabot ng almost 3,000 kasi dalawa yung sasakyan, di ba? May bayad ang parking. Isang $60, tapos isa yata 120 plus. Tapos, syempre, yung mga kuryente, tubig, yung mga ganon. So, mga 2,800, ganon. Aabutin ka rin ng 3,000. So, ganon din siya. Okay, so, karamihan nung mga gamit namin ng marami is puro mga bigay ng kaibigan. Yung mga kitchenwares, ano. Tapos, mapapansin nyo, gumagamit din kami nito. Bakit kami may mga paper plates? Kasi may mga time kasi na wala na kami panahon maghugas. So, dire-diretso tapon na lang. Or kung minsan, pag may mga bigla ang bisita, naka-paper plates na lang kami para hindi na kami masyado maghugas. Okay. So, ano-ano nga ba yung mga requirement kapag ikaw ay nag-a-apply ng apartment dito sa US? Dito sa state namin, sa California. So, first, hahanapan kanila ng proof of identification. Tapos, syempre, since ikaw ay bago, kailangan mong magpakita ng proof of immigration status. Kasama na yun sa proof of identification. So, kung meron kang state ID, mas maganda. Dali mo na rin yung passport mo kung hihingiin, just in case. So, kayo, pagdating nyo dito, asikasuhin na ninyo kaagad yung state ID ninyo. Kasi importante yan. Kung minsan kahit wala pa naman yung green card, okay lang. Basta dala-dala mo yung visa mo. And then, meron ka ng social security number. Punta ka lang sa DMV, pwede ka nang makakuha ng state ID. So, again, proof of identification, proof of immigration status. Third, kailangan mo ng proof of income. No? Proof of income meaning yung pay stub mo, 'di ba? Usually yan ini-email. Ang sinubmit ko ay yung last 3 na pay stub namin. And then next, you have to show yung history of tenancy. Sa amin kasi, since kami ay nagrenta ng room doon sa temporary housing namin. Depende kasi sa amin, nilagay ko lang kung ilang buwan kami doon. Tapos nilagay ko yung contact number ng property manager, kung sino yung pwedeng kausapin, ganun. Kasi hindi naman sila minsan humihingi ng certificate of tenancy, parang ganun. Ewan ko lang sa iba pero hindi naman kami hiningian. Pero hiningian kami kung ilang buwan na kami doon sa bahay. Actually, doon kami nahirapan. Kaya kami nahirapan maghanap ng lilipatan. Kasi nga, ang usapan kasi noong una, 3 months lang kaming magre-rent doon sa temporary housing. Unfortunately, during our 3rd or 4th month, pagka kami ay nag-a-apply, tinatanggap lang yung mga application fee. So, puro apply kami ng apply, hindi kami na-approve. Kasi nga, parang una, ilang buwan pa lang kaming tenant dun sa nirerentahan namin. Pangalawa, syempre, kadadating lang namin, so wala pa rin talaga kaming history na ganun katagal kami dito sa Amerika. So, yun. So, medyo nagkakaproblema sa ganun. Plus, yung aming credit background. Next, kailangan mo ng references. So, may nakatira kasi dito sa California na mga kakilala din namin. So, yun na lang muna ang ginamit naming references. Yung iba, naghahanap ng cosigner. May ibang mga ayaw ng cosigner. Meron namang iba na pumapayag sa cosigner. Sa case namin, ayaw nila ng cosigner. So, dun sa iba naman, as much as possible, umiiwas kami sa cosigner. Ayaw kasi namin na nang iistorbo. Kasi first of all, pag sinabi mo kasing cosigner, checkin din yung background history nung kung sino man ang magko-cosign sa amin. Tapos syempre, maapektuhan yung kanilang credit score. O nga pala, when you are applying for an apartment here sa California, hindi ko alam sa ibang state, lahat ng occupants, may fee yan, may application fee. Yung fee, it ranges from $30 per head up to $100 per head. Basta iba-iba. Maganda niyan, mag-check kayo sa mga website. Madali kayong makakahanap. Kapag kayo ay na-approve for the rent, may renta ang mga pets nyo. So, kung may alaga kayong aso, pusa, o kung ano man yan, may renta. So, may $30 per month. Meron yung iba, nakita ko parang nasa 60. Merong iba, $80 per month per pet. Okay, so sila rin nirerentahan mo.
Second, na dapat ninyong malaman na may mga apartments na may renta yung parking space. Dito rin naman sa amin meron, pero ano na yun eh, parang deposit lang siya na $100 dito. So, hindi siya monthly. Parang i-deposito mo lang para makapag-park ka. Kasi yung isa naman, first come, first serve basis na. Parang ganun. So, libre siya pero first come, first serve basis. So now, na nasabi ko na sa inyo, hindi ko alam kung may nakalimutan ako. Siguro idadagdag ko na lang sa susunod kong vlog. Again, thank you very much for watching. And yun lang, just to remind you, no, yung mga nanonood sa akin ngayon na bagong chismosang kapitbahay sa channel ko, if you want to find out more about what I'm doing here, alam mo na, chika-chika lang tayo. You can hit the subscribe button below. And, subscribe ka sa channel ko. And, of course, kung may mga suggestion kayo, recommendations, o may mga topics lang kayo na gusto ninyong i-discuss natin, let's have a healthy conversation. Huwag lang tayong mga aaway, ha? Kasi, ayaw ko dito sa channel ko yun ng babash. Please follow me on my Facebook, Instagram, and my TikTok account. And of course, I'd like to thank Lefora. Lefora group in Facebook. Yun yung group na maganda kasi for those of you who are dreaming of coming here to America, I think that that's the best group that I can recommend kasi halos lahat ng mga for example, may mga gusto kayong makuhang tips, madami doon. So, para sa mga feeling vlogger na katulad ko, mga chismosang kapitbahay, napakaganda ng group na yun kasi inaalaw nila kaming mag-post at mag-promote ng aming vlog sa kanilang group. So, thank you so much, Lefora. I love. Sorry, hindi ko nakahawak ako sa kaya kalahati lang. Pero full yan. Buong pusong pasasalamat yan. So, thank you very much for watching and God bless you all. Stay healthy and maganda ang buhay. Bye!